Ako magko-comment lang ako based sa napanood ko kay Asa, guys. Sige. Hindi ako magko-comment sa 2 hours na video niya. Dahil number one, hindi ko napanood. Number two, hindi ako interesadong panoorin. Kasi wala namang bago eh. So, waste of my time. Ayoko magsayang ng oras sa podcast niya. Anyway, magkaano lang ako, magko-comment lang ako dun sa sinabi niya. Ito na weird ano kay Ace, sa totoo lang. Ano pa yung mga huda niya na sinasabi niya ng mga kapatid, kinukonvince niya pa na hindi masama yung mga lumalabas, bla bla bla, na kung may pag-ibig kay ni Cristo. Sorry, nakalimutan ko yung eksakto pero ito yung ibig niya sabihin na kung kay Cristo ka, dapat wag mong tingnan ng masama yung mga lumalabas. Totoo lang weirdohan ako sa kanya. Kasi sa, para namang ano eh. Ako kasi, nung lumabas ako, the moment at the day na lumabas ako, alam ko kaaway ko lahat. Hindi ako hihingi ng simpatya at lalong hindi ko kailangan ng kakampi. Dahil alam ko kaaway ko talaga sila. Kahit yung mga naging kaibigan ko, kahit yung best friend ko doon sa kulto na yan, sinabi ko out na ako, hindi na niya ako sinachat, hindi niya ako pinakausap. And that's fine with me. Okay sa akin yun. Kasi I expect nothing less from them. Yan ang inaasahan ko. Wala akong inaasahan na may simpatya o kakampi na makukuha from them. Kasi unang-una, ganyan din naman siya before eh. Lahat naman tayo ganyan, di ba? Dati, nung nasa kulto pa tayo, kapag suspend dito, ibatingin mo. Kapag sumalungat or kumontra sa sinasabi ni Bes, ibatingin mo. Lalo na kung lumabas ka talaga, demonyo tingin natin. In short, expected na dapat niya na ganyan talaga trato sa kanya. Walang bago kasi ganyan din siya dati. Tapos ngayon Hmm. parang nagugulat na gulat pa siya sa treatment sa kanya. Ganyan ka rin naman dati. Ganyan tayo lahat dati. So ano pa nakakagulat yan, di ba? At saka yung kukumbinsin pang lumabas, useless yan. Waste of time, waste of energy, tsaka waste of resources. The only way para makonvince mo silang lumabas, sabihin mo na magpakapanatik pa sila. Sayangin nila yung oras nila dyan at sila mismo maka-experience ng kung paano ginago yung iba, sila mismo maka-experience din ng ganun. In short, experience is the best teacher. Parang sa tao lang yan. Payo ka ng payo, wag niyang gawin, wag niyang gawin. Gagawin pa rin niya until ma-experience niya mismo na doon niya marirealize tama yung mga pangaral ng parents niya. Ganon din yan. Kaya ako, yung nakaaway kong nakachat, na kakilala kong member dyan na nakachat ko, sinabi ko, magstay ka pa dyan, bahala ka. Ikaw mismo ha kapag sabi. Ang totoo, ang reality, ang the only person na magpapaalis sa'yo dyan, ikaw mismo. Walang ibang pwedeng magpaalis sa'yo dyan, ikaw mismo. Ang totoo, umalis tayo dahil sa atin din eh. Dahil nagising tayo. Dahil nakita natin may mali. Hindi dahil sinabi sa atin may mali. Hindi ako, ang totoo, ilang years na itong Broccoli TV? Since 2021 o 4 years na. Ilang episodes na rin. May mga umalis, yes, pero hindi dahil sa show. Nakatulong to sa information, pero at the end of the day, sila ang nag-decide for themselves. Hmm. Walang nagsabi na hindi sila umalis dahil sinabi nating umalis sila. Umalis sila dahil yun ang napagdesisyonan nila dahil pinag-aralan nila yung sitwasyon kung tama ba o fake yung pinagsasama-samahan natin. Diba? Saka yun lang, ang sa mga para sa akin, sa mga e-exit, guys, wag na kayong umasa. Kasi the moment na umalis kayo dyan, kaaway nyo sila. Kahit yung mga sinasabi niyong friend, hindi niya naging friend yan. Kagaya ng sinabi ko before, lahat ng relationship niyo sa samahan na yan, peke. Kasi may rason ng pagsasama-sama niyo eh. May rason ng pagkakaibigan niyo. Kapag nawala na yung rason na yon, goodbye din kayo. Diba? Parang sa trabaho, the moment na ma-terminate ka, yung akala mo bestie mo sa kaibigan, hindi ka napapansin. Kasi yan ang reality. Ang isang pagkakaibigan na nabuo sa isang organization or may reason, hindi talaga totoong friendship yan. Kumbaga, pag natapos na yung organization at nag-exit ka na ron,
goodbye na rin sa friendship mo. May mga nangyari, friends pa rin sila after, pero bihira. Pero wag kang mag-expect ng todo. So, yun lang sa akin, no? Parang naano lang ako. Sana magising si Ace, no? Kasi, naku po, nagkasayang lang siya ng panahon dito sa ginagawa niya. And, ayun lang. Ang, at saka, Rox, regarding sa itsura niya, ako naniniwala mas pogi ka kay Ace. Maputi lang yan, tsaka maporma. Yun lang. Sa Maniniwala totoo na lang, sana ako maputi kay lang siya, Archer tsaka eh. maporma. Wait lang, Brad Ha? Archer. Maniniwala na ako sa'yo kanina. Tapos sinamahan mo ng pogi si Brox. Ansat, mukhang Wala kumontra. na. Oo! Sige, out na ako ha. Sipain na Out to, na ako. Ansat. Kontra pa eh. Brox, hindi sa itsura yan, nasa sex appeal yan. Kahit napaka-ano mo, tangos ng ilong mo, kung wala kang sex appeal, walang kwenta lahat yan. Apa. At saka wala sa itsura yan, mas okay ka, sinasabi ko sa'yo. Maporma lang siya. Apa. Ito po talaga ang pogi. Nasa Saka screen. guys, regarding sa ano niya, sa TV niya, imposibleng mayaman yan. Ako tatlo 50 inch, 55 inch na TV sa amin, walang halong biro to ha. Tatlo, pero hindi ko makonsider na mayaman ako. Saka ito pa madali lang bilhin yan, guys. Saka puro credit card yan. Kagaya ng ginawa ko, puro credit card. Yun lang. Ayos na sino to. Opo, ang tunay na yaman po ay ano po, gusgusin na Nasa credit itsura card. at hindi nagpapahalatang mayaman. Opo. Disclaimer lang, ang reaction ni Archer kay Archer lang yun. Ha? Baka maparatangan. Akin lang to, guys, ha. Ayun Baka lang. maparatangan Based on ng my broccoli. experience. Naninira. Mm. Ang gusto ko Pero yung sa comment totoo niya. lang talaga nakakatamad yung 2 hours. Ano mo to, partner kayo, get it straight with Kuya Del and the Archer. Oo, ano agad eh. Parang di ko afford magkaroon ng kaaway ngayon. Masisira ang peace of mind ko sa mga basher na yan. Pero good point good point. Actually, I agree. Mahirap lang magsalita eh. Diba, Mm. Brock, guys, hindi lang sa'yo, Brock, sa ating lahat, based on our experience, may naging best friend pa ba kayo? Or may na-retain ba kayong friendship after nyo lumabas? O wag ng friendship, acquaintance na lang. Meron ba? Actually, ultimo Wala. kamag-anak mo, susumpa ka eh. Awkward. Totoo, di ba? Ultimo kamag-anak mo, isusumpa ka kapag lumabas ka. O, ano pa nga asahan mo? Di ba? Tsaka mag-ano ka pa na mag-sing kayo. Naku po, panatik yan. Kahit kay Kibuloy may nagpapakamatay. O, basta ang utak ng panatik, sarado yan. May mga saradong Katoliko, may saradong dating daan. Kasi totoo yun. Iba talaga kapag naano na ng faith at saka kabubuhan. Pag pinagsama mo yung dalawa, malabo nang magising yan. May mga tao talaga na mamamatay na sa loob ng kulto nang hindi sila magigising. Yan ang reality. Yes po. Fortunately to us, nakalis tayo. Yun. Ganda. Yung mga, pag nagsasalita si Archer, ang sarap i-clip eh. At i-post eh. Clip worthy. What? Oo. Mula nung umpisa, eto, walang halong bira. Mula nung, yung first time ka nagsalta dito, yung gigil ka kay KDR. Ang sarap Dati, i-clip. oo. Pag galit ako sa'yo na yupak na yun. Meron niyang nakakapinsit kay Archer nakaraan, nakausap ko din eh. Mm. Sabi niya, tinatanong sino ba yung Archer na yan? Sabi ko, matagal na yan. Tagal na nagsasalita yung Archer na yan, noon pa yan. Sabi niya, Mm. kasama na namin yan. Absit yan. Lulubog lilitaw lang yun eh. Kasi kung may natirpan lang umakyat, aakyat. Pero matagal na nagsasalita yan. Real talk Oo, talaga. pag nadadaan na. Sabi niya, natutuwa raw siya. Actually, guys, may Real talk na. nakausap ako. May nakachat akong kaibigan ko dati, Nag-exit na rin siya. Kinamusta ko. Tapos sinabi niya sa akin, kumusta? Pinangalan niya yung pangalan ko, then the exiter. Paano mo nalaman? Di ba ikaw yung nasa Broccoli TV? Putang ina na ano pala ako. Sorry guys. Napobosesan pala ako rito. Pero anyway, I don't care. Yun. Ay, ano po ito? Constructive criticism. Hindi. We're just, being true to ourselves. Pero nga, we need to understand, kalalabas niya lang eh. So, parang defensive mode pa siya ngayon.
Like, hindi po kami masama, sumasampalataya pa rin po kami. Tama si Archer eh, when you get out, you don't care anymore. In his case, ano pa siya, protective pa siya dun sa image niya. Diba, Archer? Oo. Normal siya. Actually, may nagsabi nga sa akin may impyerno na raw ako. Sabi ko lang, okay. Kaibigan ko yung dati sa Middle East, ha. Kung ano-ano na sinabi dahil lumabas na ako. Ang sabi ko na lang, mag-ano ka, may mga black and white na ebidensya na against Brad Ellie, pag-aralan mo, parang awa mo na sa sarili mo. Alam mo, sinabi niya sa akin, fanatic yon. Ayoko, di ko kailangan tingnan. Kasi ko bahala ka talagang fanatic, wala nang pag-asa tong mga to. Ang makakapagbutas na lang talaga sa inyo, sarili nyo, at itlak sa'yo. Inano ko na, parang wala akong ine-expect from them eh. Sinasabihan na ako ng may impyerno, iba na diwa. Hindi ako nasaktan dahil unang-una yan ang ine-expect ko from them. Para bang siguro mas magugulat ako kapag sinabi lang naiintindihan kita. Mas shocking pa sa akin yan. Pero yung mga banat nila, nasa demonyo ka, kagaya na sinasabi kay Ace, naku po, i-expect mo na yan from them. Kasi ganyan din tayo before. Walang bago. Kumbaga, yung banat nila, matagal ng banat nila yan sa mga umaalis. Kaya sa akin, kulang ako eh. Tsaka itanggap ko na talaga. Yung bang the moment na umalis ka, itatakwil ka nila. At kumbaga, putol na yung connection, masama patingin sa'yo, ito yung bahala sila. Basta ako, masaya ako sa buhay ko, nakaalis ako ngayon. At alam ko kung gaano sila kang miserable deep inside. I-enjoy nila yung pagiging miserable nila sa loob, while ako, ini-enjoy ko yung freedom ko at nabubuhay ako sa reality, hindi sa utuan na nakikipag-ungguyan na ako sa mga yan. Kaya yun lang. Kaya ang payo ko is enjoy niya yung freedom niya ngayon. Relax lang siya, enjoy niya yung freedom niya, appreciate niya yung buhay. Kumain siya ngayong Pasko, mag-enjoy sila ng family niya. Life is too short. Kumbaga, ako kasi guys, kaya pinutol ko na yung galit ko sa iglesia. Ay, sa kulto pala, sorry. Nung umalis ako, hindi ko na dinala. Kumbaga, talagang nag-move on ako. Kasi ang nasa isip ko, umalis nga ako, pero sila pa rin yung nagmahawak sa utak ko. Ang nangyari lang sa akin, umixit lang ako, pero bitch pa rin nila ako. Nakokontrol pa rin nila yung emotion ko. So nag-decide na ako, hindi. Hindi ako papayag na until now, alipin pa rin ako ng galit nila. Pinag-iisip ko pa rin sila. Conscious pa rin ako sa sasabihin nila. Never. Kasi malaya na ako. Hindi na ako alipin ng kung anong tingin nila sa akin. I don't care kung tingin mo sa akin masamang tao o putulin mo yung connection mo, hindi ka naman kawalan. Kasi people come and go, marami naman tao rito sa mundo. So I don't give a shit. So yun lang, sana yun, sa mga exit, life goes on guys. And trust me, pag natanggap niyo yan, na ganun talaga, ang sarap ng buhay. Yun lang naman ang ko sa kanila. Opo. Good point. Saka huwag na kayo tumalon sa religion, parang awa nyo sa sarili nyo. Ano lang yun, bahala pa rin sila sa buhay nila. Pero ako never. Hindi ako magre-religion.